Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Isang pagbagsak mula sa kung saan ang nagpamulat sa kanyang mga mata at nagpabalik sa kanyang naglalakbay na diwa. Mabilis niyang tinalunton ang pinagmulan ng ingay. Ingay na sana hindi ko na lang pinansin. Ingay na sana hindi ko na lang tinunton kung saan nagmula. Ingay na dulot ng kapusukan ng dalawang taong tila walang pakialam kung may makakakita man sa ginagawa nila. Naikuyom ko ang aking mga kamao at pilit na pinapakalma ang aking sarili. Habang harap-harapan kong nasasaksihan ang kababuyan ng dalawa sa loob ng bakuran ko, ay hindi ko namamalayang tila naging talon na ang aking mga mata sa tila walang humpay na pagragasa ng aking mga luha. Bago pa man ako makapag-react at makapagsalita, ay may humila na sa akin. Ma'am Maureen, okay lang po ba kayo? Nag-aalalang mukha ni Yaya Tina ang sumalubong sa akin matapos kong mapagtanto kung sino ang mapangahas na humila sa akin. Okay lang ako. Salamat. Gumagaralgal kong sagot. Akyat na muna ako sa kwarto. Ikaw na muna ang bahalang mag-asikaso kay Alexander. Paalam ko. At hindi na hinintay na makapagbigay pa ng sagot. Tuloy-tuloy akong pumasok sa loob ng bahay. Gusto kong magpahinga. Pagod ako. Pagod sa lahat. Lahat. Nakaisang hakbang pa lamang ako paakyat nang may magsalita sa likurang bahagi ko. Nasasaktan ka ba sa nasasaksihan mo, Maureen? Maalumanay ngunit may mapanuyang tono ang paraan ng pagtatanong nito. Gusto ko itong lingunin at bigyan ng mag-asawang sampal para ipakita kung saan dapat ito lumugar. Nanatili akong tahimik. Remember this, Maureen. Maaaring naangkin mo ang katawan at apelyido niya. At tinignan pa ako ng ex-fiancé na hirap mag-move on from head to toe. Pero hindi ang puso niya. At binigyan ako ng isang nakakainsulto at mapanuyang ngisi, sabay panhik sa silid nito. Nangihina akong umakyat sa aking kwarto. Napasalampak akong humiga sa kama. Inabot ko ang aking cellphone sa gilid at naghanap ng kanta. Gusto kong ipahinga ang utak ko at puso ko sa sakit. Tumihaya ako at ipinatong ang mga braso sa noo. Hindi ko alam kung anong oras ako nakatulog. Hindi ko na napakinggan ng maayos ang kanta. Dahil sa sobrang pagod ay nakatulog siya. Pero pagod man ako, iisa lang ang nasa isip ko bago na ipikit ang aking mga mata. Gagawin ko lahat. Lahat-lahat. Maisalba lang ang aming pagsasama. Babawiin ko ang akin. Kailangan kong magdamot. Ipagdamot ang aking asawa. Dahil akin lang ang asawa ko. Akin lang. Ilang linggo matapos ang tagpong iyon, ay pinilit kong umaktong normal lalo na kapag nakikita ko silang magkasama. Hindi nga dito natutulog ang impaktang iyon. Pero halos dito na ito sa mansyon na mamalagi na tila bagang takot na anumang oras ay agawin ko si Albert. Oh, scratch that. Walang aagawin dahil akin naman talaga si Albert. Talaga ba, Maureen? Kutya ng utak ko. Ipinilig ko ang aking ulo
dahil nagsisimula na naman akong nagiging paranoid sa kakaisip ng sitwasyon namin. Kung paano biglang naging cold ang asawa ko, ay siya namang naging mas malapit kami ni Alexander sa isa't isa. Siya yung nagpapasaya sa akin kapag nalulungkot ako, yung tipong yayakapin ako ng maliit niyang braso kapag nakita niya akong nag-iisa. Ang sweet ng baby boy ko. Minsan hindi ko maiwasang sundutin ng konsensya, lalo na kapag naaalala ko kung gaano ko kasamang tratuhin ang anak ko na alam kong habang buhay kong babaunin sa aking konsensya at araw-araw kong pagsisisihan ang malaking pagkakamali kong iyon. Kaya ngayon, pinipilit kong makabawi sa lahat ng mga pagkukulang ko sa anak ko at kay Albert. Sa kahit anong paraan, mabuo ko lang ang aking pamilya. Ugong ng humintong sasakyan ang nagpahinto sa lumilipad kong diwa. Hindi ko na malayang matagal na pala akong nakatulala sa kawalan. Ito ang madalas na nangyayari sa akin. Ang dami kong iniisip at mga katanungan na hindi ko din mabigyan ng tamang kasagutan. Sinipat ko ang pambisig kong relos. Alauna na ng madaling araw. Napapansin kong napapadalas na late ang pag-uwi ng asawa ko. Kung ano ang pinagkakaabalahan at hindi ko din alam dahil halos hindi na kami magpang-abot ni Albert dito sa bahay. Uuwi siyang madaling araw at maagang nagigising na minsan sabi pa ni Yaya Tina ay hindi man lang kumakain ng amusal o ni humigop ng mainit na kape. Ganoon na ba siya kabisi kay Cathy? Buong araw ba silang magkasama? Kaya ba madalas siyang nasa labas para malaya nilang magawa ang mga nais nila? Sa mga ideyang pumapasok sa isipan ko ay hindi ko maiwasang makaramdam ng selos. May karapatan naman siguro ako, ano? Nagsiselos ako. Nasasaktan ako. Siyempre, mahal na mahal ko ang asawa ko. Sobrang mahal na mahal kahit na nagmumukha akong tanga at desperada. Mahalaga, lagi ko pa rin siyang nakikita kahit na hindi ako ang kasama. Inipon ko lahat ng hangin ko sa katawan at huminga ng malalim. Calm myself. Inhale. Exhale. At nang pakiramdam ko okay na ako, ay taas noo akong bumaba ng hagdan nang may nakapaskil na malaki at matamis na ngiti sa aking labi para salubungin ang pinakamamahal at pinakagwapo ko, asawa. Saktong nasa baba na ako nang bumakas naman ang main door at pasuray-suray na pumasok ang lalaking sasalubungin ko. Albert. Nauutal kong tawag. Kinakabahan ako at may pagdadalawang isip kong lalapitan ko ba o hindi. Tumingin siya sa gawi ko. Bahagya pang nagulat, marahil ay hindi inaasahang madadatnan ako na naghihintay sa kanya sa ganoong oras. Oo, my wife. Halos namumungay ang mga matang wika nito. Naglakad ito papalapit sa akin. Sa bawat hakbang nito ay siya namang paghurumentado ng puso ko. Sa hindi ko malamang rason ay nakakaramdam ako ng kasiyahan. Marahil kasi first time ko lang itong gawin. Hindi ko magawang ikurap ang aking mga mata. Nakatitig lamang sa lalaking pasuray-suray pang papalapit sa akin. Hindi kabawasan sa kagandahang lalaki nito ang magulo niyang itsura. Nakakalaglag panty pa din ang kagapuhan ng asawa ko kahit sa ganoong wisyo. Ang halos nagpupumutok nitong mga muscle na humahakab sa suot nito. Napakatikas ng aking asawa. Walang tapon, mula dulo ng mga daliri sa paa hanggang sa dulo ng mga buhok nito. Isang karangalan na maging asawa ng isang Albert Belmonte. Natigil ang aking pagpapantasya nang makalapit ito sa akin at walang pasabing hinapit ako at pinulupot ang mga matitigas na braso sa aking baywang. Bakit gising ka ba? Usisa nito habang ang mga kamay ay unti-unting pumipisil sa aking baywang pataas.
Hinihintay kita. Medyo nahihiya kong sagot. Huh? Gulat nitong reaksyon. Kahit ako din naman marahil ay nagugulat din. Lagi ka kasing late umuwi. Minsan, nakatulugan ko na ang paghihintay. Tila batang sumbong ko dito. I'm sorry Langga, okay? Hindi ko gustong maging ganito ang sitwasyon natin pero kailangan para sa inyo. Lahat gagawin ko para sa inyo ng anak natin. Malamlam ang mga matang tumitig ito sa akin habang hawak na ngayon ng dalawang mga palad nito ang aking pisngi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, ngunit umiwas lamang ito ng tingin. Akyat na tayo. Gusto ko nang matulog. Sagot nito na halatang iniiwasang sagutin ang aking tanong. Sige, ihahatid na kita sa kwarto mo. Kwarto natin, Langga. Putol nito sa iba ko pang sasabihin at mabilis na akong hinatak paakyat ng hagdan sa ikalawang palapag na tila hindi ito sumuray-suray nang dumating. Kwarto natin. Ang sarap pakinggan. Unang pagkakataong marinig ko iyon, naayain ako papasok sa tinutulugang silid nito. Nagpatianod na lamang ako sa kanya hanggang sa marating namin ang dahon ng kanyang silid. Itinulak niya ito at agad akong hinila papasok at mabilis na nilak ang pinto. Albert, may pagtatanong sa aking mga mata nang tiningnan ko siya. Bakit niya nilak ang kwarto? Dito ba ako matutulog? Tapos, tabi kami sa malapad niyang kama habang ang mga bisig nito ay nakayakap sa akin at ako'y nakaunan sa malapad niyang dibdib. Sa mga iniisip ay bigla akong pinamulahan ng muka. Daig ko pa ang teenager sa aking inakto. Masisi mo ba ako na after 4 years, first time pa naman namin ni Albert yung ganito kalapit? First time niya akong mahawakan. Nahigit ko ang aking paghinga nang hapit niya pa akong lalo at isinandal sa likod ng pinto. Halos maduling ako dahil sa sobrang lapit ng aming mga muka. Magkadikit ang aming mga noo at ang aming mga ilong ay nagbubungguan. Kitang-kita ko kung gaano ito kakinis na tila mahihiya ang mga tigyawat tumubo. Ang bughaw nitong mga mata na kapag tinitigan mo ay tila inaarok, maging ang iyong kaluluwa. Ang perpektong matangos nitong ilong at ang mamasa-masa nitong mga labi na tila nag-aaya. Napagagad ako ng aking labi nang makaramdam ng kakaibang init sa katawan. Gusto kong tugunan ang init na ito. Bahala na ang bukas. Sasamantalahin ko ang pagkakataong ganito pa si Albert dahil baka bigla itong matauhan at bumalik naman kami sa dati. Kakapalan ko na ang aking muka. It's now or never. By hook or by crook. Akin lang ang asawa ko. Walang pagdadalawang isip na ikinawit ko ang aking mga kamay sa leeg nito at mabilis na hinalikan ang kanyang mga labi. Halatang nagulat pa ito sa aking ginawa, ngunit agad din itong tumugon. Nag-uumpisa nang gumalaw ang aming mga labi. Ninanamnam ang lasa ng isa't isa. Saglit pa ay naramdaman ko na ang kanyang dilang nagpupumilit pumasok sa aking bunganga na agad ko namang pinalugaran. Unti-unti na ring naglulumikot ang kanyang mga kamay. Nagsisimula na itong maglakbay sa aking kabuuan. Hindi ko na napigil ang pinipigilan kong mga ungol. Tangna! Kasabay ng malutong na mura ni Albert ay ang pagbagsak ko sa malapad at malambot na kama. Ipinikit ko ang aking mga mata at buong pusong tinanggap at ginampanan ang aking obligasyon bilang asawa. Nagsisimula na akong buuin ang pamilya natin, Albert. Babawi ako.
Hindi ko na kayang pigilan ang pangungulilang aking nararamdaman. Itinaas ko ang aking kamay at ipinalupot sa kanyang leeg at ang aking mga paa sa baywang ni Albert. Nalalasing ang aking buong pagkatao sa samot-saring emosyong hatid ng kanyang mga haplos. Sa bawat paglapat ng kanyang mga kamay sa iba't ibang parte ng aking katawan ay halos panawan ako ng ulirat dahil sa init at kakaibang pakiramdam na dulot ng kanyang mga palad. Ramdam ko ang lamig na nagmula sa aircon ng silid. Ngunit wala iyon sa init na aking nararamdaman. Init na mula sa hubad ding katawan ng aking asawa na sa akin ay nakadagan. Hindi ko alam kung magigilty ba ako dahil sinasamantala ko ang kalasingan ng asawa ko para masolo namin ang isa't isa. Ito lang ang tanging paraan na naisip ko para manatili pa sa bahay na ito si Albert. Desperada na akong desperada. Ito na ang tamang oras para bumawi sa lahat ng mga pagkukulang ko. I love you, Langga. Ilang beses naming pinagsaluhan ang sarap ng pag-iisa ng aming katawan. Ilang beses isinigaw ang pangalan ng isa't isa. Hindi ko na mabilang kung makailang ulit akong nilabasan dahil sa tila walang balak ang aking asawang ako'y tantanan. At ilang beses itong sumabog sa loob ko. Pabagsak na nahiga sa tabi ko si Albert at niyakap ako mula sa likod. Hindi alintana ang kahubadan, kumot lang ang harang. I love you too, Langga. Wika ko sa kanya habang tinitignan ko siya sa mga mata. Bakas ang gulat sa gwapo nitong mukha, pero agad din ako nitong niyakap at kinulong sa mga bisig nito. Hanggang sa tuluyan na kaming lamunin ng antok. Ang unang intimate scene namin na pareho naming gusto. Ang unang love you namin sa isa't isa na hindi ko akalain magiging huli na din pala. Dahil kinabukasan paggising ko, nanaisin ko na lamang isiping panaginip o di kaya ay bangungot lamang ang lahat. Tama nga sila. Lahat ng bagay may hangganan. Lahat ng saya, sa dulo ay sakit, bighati at pait. Ganoon na ba ako kasama para ipagkait ang maging masaya? Pagod na akong kumanlong sa bangungot kong kahapon. Inaayos ko na ang bawat gusot. Tinatama ko na ang bawat pagkakamali. Gaano ba kahirap maging masaya? Ano pa ba ang mga dapat kong gawin para tuluyan ko ng mabuo ang aking pamilya? Ang dami kong tanong sa sarili ko habang nakatingin sa babaeng nakatayo sa dahon ng pinto ng silid ni Albert, habang nakatutok ang hawak nitong baril sa aking sentido. Isang maling galaw at katapusan ko na, at hindi ko hahayaang mangyari yon. Paano na ang anak ko? Paano na si Albert? Kailangan kong ipakitang malakas ako at hindi natatakot. Ano bang kailangan mo, Kati? Lakas loob kong tanong kahit nakakaramdam na ako ng kaba dahil sa malamig na bagay na mas dumidiin pa sa ulo ko. Gusto kong layuan mo ang mag-ama ko, Maureen. Akin si Albert. Gigil nitong sagot na mas diniinan pa ang pagkakatutok ng hawak nito sa ulo ko. Huwag kang mag-angkin ng hindi sa'yo, Kati. Wala nang kayo. Pauyam kong sagot na mas lalo nitong ikinagalit. Punyeta kang babae ka! Ikaw ang sumira ng relasyon namin ni Al. Ako dapat ang asawa at ina ng anak at magiging anak pa. Pero dahil sa'yo, nawala ang lahat ng yon. Ang mga pangako namin sa isa't isa. Ako ang pinangkakuan niya ng kasal pero dahil sa kalandian mo, iniwan niya ako para sa'yo. Nanggagalaitin itong sigaw at mabilis akong sinampal na halos ikatabingi ng aking ulo. Akin lang sila, Maureen. Akin lang! At muli na naman akong sinampal. Hawak-hawak ko ang nasasaktan kong pisngi na alam kong sa mga oras na ito ay namumula na.
Oo, aminado akong ako ang dahilan kaya hindi siya ang pinakasalan. Ako ang dahilan kung bakit siya tinalikuran ni Albert, kung bakit ako ang pinili nito. Pero hindi ko lahat yon ginusto. Natatandaan kong after ng insidente ng araw na iyon, ay siya ring araw na tinapos ni Albert ang relasyon nito sa long-time girlfriend/fiancé nito na si Cathy. The next day ay ang araw na kinausap ko si Dylan tungkol sa nangyari sa akin at nagbabaka sakaling tanggapin niya pa ako. Ngunit halos pandirihan niya ako pagkatapos kong maisalaysay sa kanya ang nangyari. At sa mismong araw na yon, natapos ang halos 7 taon naming pinagsamahan. Pero bakit sa akin nakabunto ng lahat ng galit? Biktima lang din ako. Akma na naman ako nitong sasampalin, ngunit mabilis ko nang sinalag.